Treasure hunting weekend. Ito yung maganda na lakad namin mga katiyats. Kasi ang puntahan namin ay isang lugar na mayroong ibinaong small stash individual soldier gold. Hindi ito yung Emperor Treasures. Hindi rin ito yung Yamashita Treasures. Ayon sa kwento ng kasama namin dito, ang kanilang lulo mismo ang nagbaon. Inutusan daw sila na magbaon ng itong kunting maliit lang na box na ginto, at ang lalim daw nito ay nasa 2 tao ang lalim. So ibig sabihin na sa mga 4 meters lamang ang pagkabaon nito, at ito ay naituro pa ng nagbaon sa kanyang mga apo. Kaya itong mga kasama ko ngayon ay kanyang mga apo. At puntahan namin ang lugar kung saan tinuro habang nabubuhay pa yung mismong nagbaon. Kaya ito ang perfect example ng live pointer. Okay, yung naituro niya talaga ang lugar. Kasi taga-riyan siya sa lugar na yan. Dito siya isinilang. At ayon sa kwento niya ay hinuli daw siya ng mga Hapon at inutusan na maghukay at magbaon ng item. Pero hindi ito yung Yamashita Treasures na mayroong giveaway, mayroong big deposit, medium deposit. Ito ay isang pambaon lamang. Individual soldiers gold. Sabihin natin kapitan ang ranggo ng nagpabaon sa kanya. Buti nga daw hindi sila binaril. Pinabayaan lang sila na makauwi. Kaya ito, magandang i-scan ito o i-detect ang lugar kung saan nga ba, kasi itinuro lang, hindi pinpoint, tinuro lang yung lugar na diyan at hindi ma-pinpoint na ito talaga yung digging spot. Kaya naghukay diyan ang mga apo. Ang apo ng nagbaon ay nag-testing paghukay, test dig, pero wala silang natamaan. Kaya ng kaibigan pala ito ng kakilala ng aking kaibigan, kaya amin pinuntahan at i-try pag-pinpoint kung saan sa lugar na yan ang malakas na detection. Ngayon, ang credibility ng pinpointer ang tingnan natin. Meron kasing mga gumagawa-gawa lang ng kwento na nagbaon sila at pinanindigan nila na talagang nagbaon sila. Ngayon, ang ano diyan, ang logic, bakit hindi sila binaril? Kasi pwedeng sila ang babalik niyan yung naghukay, yung nagbaon. Kung hindi sila babarilin ng Hapon, babalikan nila yan, sigurado, di ba? Pero ayon sa nagbaon ay meron daw nilagay na parang chemicals na mga poisons. Kasi nang maghukay daw sila diyan, yung mga apo ay may natamaan sila na medyo matapang na klaseng amoy at ang balat nila ay nagka-rashes. Kaya pwedeng merong poisonous chemicals na iniwan ang diyan, ang pinagbaonan. Pero nagtaka lang ako, bakit hindi hinukay nila after the World War? Wala na yung mga Hapon, buhay pa yung mga nagbaon, kasi 3 daw sila nagbaon. Ang pinagtaka ko, bakit hindi nila hinukay? Ginto yun Pero ganun pa man, ay atin talaga ito i-survey at i-detect ngayon, dahil baka sakaling nandyan pa. Di ba sa tagal-tagal ng panahon, pwedeng binalikan yan ng isa sa kanyang mga kasama. Kasi 3 sila na nagbaon, ay pwedeng bumalik yung isa o yung dalawa at hindi niya alam. Yan ang mga sa treasure hunting, mga parang tinatawag na variables
tinuro mo na nandyan pero wala na kasi naunahan ka na, kinuha pala, niretrieve ng sekreto ng mga kasama mo. Tagal na kasi ng panahon. Okay, so eto na kami. The Pendulum Man ang mauna. Para mabigay agad ng pendulum ang location. Okay, mas madali kasi ang pendulum magturo kaysa mga locator. Ang pendulum naman, of course, hindi lang treasure ang maditik niyan. Pwedeng mga highly mineralized rock, mga nakabaon na matagal na ng mga bagay na didetect din, lalo na kapag mga bakal. Pero ganun pa man ay reliable pa rin na gamit itong pendulum. Okay, so ito na si Pendulum Man sa kanyang pendulum. Ayan, nag-start na pag iba ng direksyon ang pendulum. At ito yung tinuturo. Ito yung dating hukay ng mga apo. Ayan. Medyo konti, offset konti. Merong error na konti yung hukay. Kaya nga ay kailangan malaki ang opening ng test dig. Katulad nito, meron lang 3 meters ang distansya ng na-detect namin. Ayan, no? Dowsing rod, magandang gamit din yan kapag na-master nyo. Magtuturo yan ng mga anomalya. Halimbawa, lupa na nahukay na at ibinalik. Mga void space na didetect din ng dowsing. Kaya paborito ko ang dowsing sa electronics. Yung locator ng mga umiikot ay sa tingin ko ay parang magaling pa itong dowsing. Yan ang sabi ng mga expert dowser sa Amerika na mas maganda talaga ang dowsing rod kumpara sa mga electronics na mga locator. Kaya ito, sinubukan ko ang aking electronics locator kung ganun ba ang kanyang turo sa dowsing. Okay, tingnan nga natin. Ayan, mapansin nyo ang electronics locator na mga ganyan ay sensitive siya. Malayo pa sa target, umiikot na yan. Very sensitive. Ayan, no? Makapagturo siya pero malayo pa siya, nag-detect na. Kaya maguguluhan ka, hindi kasi pinpoint. Hindi katulad ng dowsing na sa talaga, kung saan siya nag-X ang dowsing, doon ang anomalya or ang hukayin. Pero at least kapag may ganito kayong mga umiikot, kung saan umiikot yan, malapit lang dyan ng item. Or baka nasa talaga, nasa tapat nyo. So merong kaming gamit dito ng mga manual. Itong inasimbol lang, homemade. Katulad ng Jap wand. Makakatulong din yan. Makapag-estimate din ng Jap wand ng direksyon. Mayroon ding homemade locator. Umiikot din. Kaya kung ang 3 kagamitan na yan, pendulum, Jap wand, locator, dowsing, kapag pareho ang tinuturo ng 3 yan, ibig sabihin meron talagang anomalya ang lupa. Ngayon, kung sabihin natin na anomalya ay pwedeng disturbed ground or itong na-disturb na, ibig sabihin parang hinukay na noon at binakfill at pwedeng may ibinaon. Yan ang mga chances ng dowsing. Hindi kagad yan ginto kapag nag-ikis ang mga yan. Pero mas maganda na yan kaysa wala tayong gamit.
Kaya ito, para ma-confirm natin, nagtanong ako kung meron bang bato na malaki dyan. Kasi hindi naman magbaon ng hapon kung walang marker. Meron bang kahoy na century? Sabi ay meron daw. Pinutol na 5 meters galing sa kanilang hukay. Ay merong kahoy na bayuno. Bayuno daw ang pangalan. At napakalaki. Pero patay na yon. Kaya pwede. Pag magbaon ng mga individual soldiers gold, yan talaga yan binabaon sa gilid ng malaking bato, sa harapan ng century-old tree. At least meron silang palaging dalawang marker. Kung mamatay man yung century-old tree, ay may iwan yung isang bato na malaki na may marka rin. Kaya yun ang pag legitimize ng inyong site. Kapag meron yan, may bato na may marka, may malaking puno sa unahan na century, pwedeng yan na yan yung hinahanap nyo. Malapit lang sa bato at sa kahoy, hindi lumalayo. Kaya ito, ang bato na ito merong letter V sign na malaki at nakaturo doon pabalik sa aming na-detect. Yung pinaghukayan nila noon ay doon ang direksyon. Kaya ito, last touch natin ito, panghuling detection gamit na ang ating scanner. Proton Elic LB16. Ito yung latest ngayon, LB16 ng Proton. Napakagandang gamit nito. Pero ganun pa rin, lahat ng ma-scan ay hindi gold, meron ding minerals, magnetic rocks. Pero makikita yan sa kanyang analysis ng machine. Nagre-reading kasi yan, merong value. Ang reading niya, halimbawa 500, bato lang, 2,000 minerals. Ang mahirap sa Yamashita Treasures kasi binabalot siya ng ang mga gold bars, binabalot ng alkitran o espalto, kaya humihina ang detection. Ngayon, kung ang reading ay 500, sabihin natin bato lang yan. Pero yun pala, yun na yung gold bars. Yun ang problema. Kaya ganun pa rin. Sa scanning, hukay ng hukay pa rin tayo. Pero malaki ang tsansa na makakuha kapag may mga scanners. Okay, so tapos na kaming mag-detect positive ang lugar. At kami mag-lunch muna. Tanghalian ngayon, napakasarap ng handa ng ating katiyats. Shout out sa inyong lahat dyan, mga katiyats na nag-imbita sa atin. At hanggang sa muli, kami magpaalam na. Ingat kayong lahat, mga katiyats. God bless us all.